We live in a world where waste is a part of our daily lives. Every day, we generate waste from our homes, offices, and industries. But have you ever thought about what happens to this waste? Improper disposal of waste leads to environmental pollution and health hazards. Our planet is drowning in waste. Overflowing landfills leak toxins into soil and waterways, while plastic pollution suffocates marine life and disrupts ecosystems. But what if I told you that a simple act like waste segregation could make a world of difference? Waste segregation is the process of separating different types of waste at the source, like paper, plastics, glass, and organic materials. By sorting our waste before disposal, we can unlock a world of benefits for both the environment and our communities. First and foremost, waste segregation reduces the strain on our landfills. By diverting recyclable and organic materials from the waste stream, we can extend the lifespan of our landfills and reduce the need for new ones. But that's not all. Waste segregation also makes recycling and composting more efficient. Separating materials at the source ensures that recyclables remain uncontaminated and organic waste can be transformed into nutrient-rich compost. Recyclable waste, such as paper, plastic, and metal, can be reused to create new products and reduces the demand for virgin materials and saves energy and resources. Waste segregation may seem like a small step, but it has a significant impact on the environment. Waste segregation isn't just good for the environment, it's good for our communities too. By promoting responsible waste management practices, we can create cleaner, healthier neighborhoods for ourselves and future generations. But the power of waste segregation lies in our hands. By taking simple steps to sort our waste and recycle responsibly, each of us can play a part in building a more sustainable future. So let's roll up our sleeves and get sorting. Together, we can make a difference, one piece of trash at a time. Help us to educate others by sharing this with your friends, family, and the Please bow your heads and let us pray.
Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hiraya! Kadalasan ay nadi-discourage ang iba na mag-composting sa bahay dahil karamihan ng mga composting instructions na nasa internet ay napaka-technical at komplikado ng dating. Kaya sa video na ito ay gagawin lang nating madaling sundin at madaling tandaan ang mga steps. Dahil sa totoo lang ay napakadali lamang mag-compose kahit na tayo ay nasa bahay lang. Ang pinakamaganda kapag tayo ay nagko-compose ay makakatulong na tayo sa pagbawas ng basura. Magkakaroon pa tayo ng maganda at epektibong pataba para sa ating mga tanim. Kaya simulan na natin. 4 na step lamang ang kailangan natin gawin para dito. Unang step ay prepare natin ang mga i-compost natin, gaya ng vegetable scraps, brown na karton or mga tuyong dahon, konting lupa at konting compost kung meron. Pangalawang step ay isalansan natin sa lalagyan ang ating mga materyales. Una nating ilagay ang lupa para ito ang magiging sapin ng ating mga materials. Tapos ay lagyan natin ito ng konting compost. Kung wala ka pang compost ay okay lang kahit hindi ito lagyan. Tapos ay basain ng konting tubig. Sunod naman natin ilagay ang mga vegetable scraps. Tapos ay mga karton naman. Basahin ulit. Tapos ay lagyan ulit ng vegetable scraps. Tapos ay karton ulit. Alternate lang hanggang sa mapuno ang ating lalagyan. Kung meron kang mga balat ng itlog ay isama mo na rin. Lagyan ulit ng konting compost kung meron. Sunod ay tatakpan na natin ito ng lupa ulit. Tapos ay basahin ulit natin ng tubig. Takpan natin ito para hindi ito maarawan at paulanan. After 2 months ay magiging ganito na ang itsura ng ating compost. Ang third step naman natin ay haluin natin ito or bungkalin weekly makalipas ang 2 buwan. Gawin natin ito linggo-linggo hanggang ang compost natin ay umabot ng 3 months. Tapos ay basahin pa rin natin ng konti pagka ito'y natutuyo.
At ang fourth and last step naman ay i-harvest na natin ang compost after 3 months. Meron ka ng maganda at epektibong pataba para sa iyong mga halaman. Ito ay pwedeng gawin weekly lamang para after 3 months ay makaka-harvest din tayo ng compost weekly. Imagine kung gaano karaming basura ang marirecycle natin kung lahat tayo ay magko-compost sa isang timba. At imagine kung gaano karaming compost ang mapuproduce natin kung gagamit pa tayo ng mas madaming lalagyan. Hello everyone! Today tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng organic fertilizer gamit ang kamote tops or talbos ng kamote, alugbati at kangkong. Ang tawag sa organic fertilizer na ito ay fermented plant juice. Ang purpose ng FPJ or fermented plant juice ay para palakasin ang immune system ng halaman para maging mas matibay siya laban sa mga plant diseases. So ano ang reason bakit ito ang mga ingredients natin sa ating fermented plant juice? Bakit kangkong, alugbati at talbos ng kamote? So first reason, ang mga halaman na to ay rich in beneficial enzymes. Yun ang i-extract natin para mapunta yun sa mga halaman na tinatanim natin. Number 2, ang mga halaman na to ay normally talagang tumutubo sa ating bansa dito sa Philippines. Kaya napakadaling itanim nito sa ating garden para meron tayong raw materials ng ating mga organic fertilizer. Third, meron tong mga growth hormones sa mga halaman na to. Pansinin mo ang kangkong, alugbati, tsaka talbos ng kamote. Kahit pinutol mo, tomorrow lang or after 2 days, nagsusuli na, nagre-recover agad. Ganon kaganda yung growth hormones niya at yun ang gusto rin nating i-extract para maipasa yun sa ating mga tinatanim na halaman sa ating garden para tumibay ang kanilang resistensya. Kaya I will be teaching you the process on how to ferment these plants to create an organic fertilizer. Madali lang ang procedure tsaka formula ng organic fertilizer na ito. Basta timbangin ninyo kung gaano karami yung kangkong, alugbati tsaka kamote tops. Kung halimbawa naka 5 kilos ka nun, then 5 kilos of molasses ang kailangan mo to mix that sa inyong mga raw materials, then just ferment it for 14 days. Pero ganun lang kasimple, pero we will illustrate sa inyo para makita nyo on how we do the organic fertilizer. So kasama ko si Gerald. Say hi, Gerald. He's our agriculturist and ating si assistant natin, si Kuya Ang. Tutulungan tayo para i-prepare yung ating raw materials. So the first step is kailangan mong gupit-gupitin ng maliliit yung ating raw materials. So ang hawak ni Kuya Ang ay kamote tops. Then si Gerald, ang ginugupit naman niya ay kangkong.
use scissors para gupitin ang ating raw materials. Yan, so ganito lang kaliliit na pagkahiwa. Yan kailangan pakalaki. Yung tama lang. Dahil maramihan yung ginagawa naming organic fertilizer, kami mga nasa 10 to 15 kilos of mga ganitong raw materials ang kinakat namin. Pero kung gusto nyo lang ng konti, you can do like 1 kilo of alugbati, tapos 1 kilo of kamote tops, 1 kilo of kangkong. So 3 kilos yun. Then i-mix nyo lang with 3 kilos of molasses para at least kahit konti lang pwede kayong gumawa. After hiwa-hiwain ang mga raw materials natin, ilagay nyo sa isang container. So kami, ganito yung container namin. Tapos from here, hahaluan natin ngayon ng molasses. So this, nasa 12 kilos ang aming raw materials. So we will add 12 kilos of molasses dito sa ating bin. So ngayon, hahaluin na natin ng molasses yung tinadtad natin ng mga gulay. The purpose gumagamit tayo ng molasses, this is the cheapest type of sugar kasi ano to, parang byproduct na lang ng sugar cane. Because it's sweet, ito yung pagiging pagkain ngayon ng beneficial microorganisms natin. So dadami yung mga beneficial microorganisms if we introduce sugar or molasses. Haluin. So ganito ang itsura kapag nahalo na siya ng maayos. So this time, i-cover na natin ang ating container. Tapos meron tayong sealer. Yan. Make sure na ang container ninyo nasa isang room temperature, yung hindi nabibilad sa araw. So dapat yun ang ideal temperature. Bubuksan na natin. So this is the fermented plant juice. So makikita mo yan kapag tinaob mo, ayun yung liquid. Yun ang kukunin nating extract. Yan ang gagawin nating fertilizer. So kung meron kayong mga nakikitang parang mga white tsaka orange na molds, okay lang yun, safe naman yun. So basta kunin natin ngayon yung liquid na nandun sa ilalim. So once ma-extract nyo na yung fermented plant juice, natanggal nyo na yung mga raw materials na kangkong, alugbati at kamote tops, pwede nyo nang isalin sa mga containers. So kami, ganito yung small container namin, pwedeng soft drinks na bottle. So gumamit lang kayo ng embudo para hindi tumapon. Yan. This is the bottle now. Make sure na takpan na maigi. Tapos every 3 days, i-burp mo to. Release para lumabas yung pressure. Tapos, tighten again. Dahil pumuputok yan kapag hinaya mo lang na nakaseal. So, this will last for 6 months. Mag-e-expire to in 6 months. So, ituturo ko sa inyo ngayon yung proper storage. Una, ang pag-store ng FPJ dapat sa mga plastic na bottles. Could be soft drinks, mineral water, or mga ganito kaliliit na mga bottles. Huwag nyo ilalagay sa mga glass bottles dahil ito nagpo-produce siya ng pressure sa loob. Kapag yan nag-pressurize at bote yan nababasagin, baka sumabog. Another tip, kapag naglalagay kayo sa mga plastic bottles, huwag nyo pupunuin. Hanggang dito lang yan. Yung iba nga hanggang dito lang. Kasi kapag pinuno nyo yan, kapag nag-create siya ng pressure at binuksan nyo, minsan may mafe-feel parang burp, yung parang sa soft drinks. Kapag punong-puno yan, aapaw. Kaya always leave some space para hindi umapaw yung FPJ. Kapag ini-store nyo rin ng FPJ,
dapat ilagay nyo sa mga malilim na lugar, room temperature. Huwag dapat nabibilad sa araw dahil namamatay yung mga beneficial microorganisms sa UV, yung sikat ng araw. Kaya dapat nakalilim po sila. So how to use fermented plant juice? Ang gagawin ninyo, you apply 2 tablespoons ng concentrated na fermented plant juice in every liter of water. Then apply this to your plants, idilig nyo or spray ninyo sa soil or sa leaves twice a week. Ang paggawa nito ay dapat umaga, yung hindi pa mainit, or kapag hapon. So kung ganito naman ang pandilig ninyo, ito 3 liters, it means 6 tablespoons of concentrated fermented plant juice. Kung ang gamit nyo naman ay isang knapsack sprayer na ganito kalaki, ito ay 16 liters, better, kuha kayo ng maliit na sardinas, tapos 2 ganito ng fermented plant juice, i-apply nyo doon sa sprayer. So hindi nyo na kailangan ng 32 na tablespoon. Pwede nang pang sukat yung maliit na sardinas. So that's the formulation in using fermented plant juice sa soil and sa mga plants. Take note na ang ginagamit na tubig sa panghalo sa fermented plant juice ay dapat unchlorinated. Ang madalas na makuha kasi nating tubig sa lawasa ay chlorinated. And yung chlorine na yun, baka patayin yung mga good microorganisms. Kaya dapat unchlorinated yung ginagamit nating tubig. Kung chlorinated yung tubig nyo sa bahay, ang gawin nyo lang ay mag-imbak kayo ng tubig, isang balde, tapos hayaan nyo lang doon ng isang araw. Tapos sisingaw ng kusa yung chlorine. Tapos after 1 day, pwede nyo nang gamitin yun sa panghalo nyo sa inyong fermented plant juice. Unchlorinated na ang tubig nyo nun after 1 day. I hope you learned a lot from this video, and I really hope na meron din kayong mga tanim na ganito, yung alugbati, kangkong, tsaka kamote top sa inyong bakuran para madali para sa inyo ang gumawa ng organic fertilizer. And I really encourage using these kinds of concoctions because it's cheaper and it's safer to our plants, para safe yung kinakain nating pagkain. So, good luck sa inyong paggawa, and just comment below kung meron kayong mga questions pa about the fermented plant juice. So, happy planting!